Ito po ang binitawang salita ni Senator De Lima. Hindi pa rin natin um, pwedeng sabihin na nasa puso ni Senator De Lima ang paghihiganti kay Digong. Wala siyang ganong iniisip. Ang importante ngayon, malaya na siya, yung term na exonerated na siya. Sabi nga nung isang kakamping, pahiya, napahiya yung mga diehard, napahiya yung mga taga-suporta ni Digong dahil sila po ay napaniwala ng mga katarantaduhan ng mga imbento at gawa-gawang kaso laban kay Senator De Lima. Matindi pong siraan ng mga kaalyado ni Digong, mga taga-suporta ni Digong etong si De Lima. Matinding niyurakan ang pagkatao. Pwede tayong magbigay ng ilang personalidad na matindi pong binanatan, matindi pong ibinaba ang pagkatao ni Senator De Lima. Katulad po ni Muka Oson, katulad ni Harry Roque at marami pang iba. Totoo, tama yung term. Napahiya kayo, mga litsugas kayo. Ngayon, kung titignan niyo po, ulit-ulitin ko, wala sa puso ni Senator De Lima ang paghihigante. Pero tama lang na dapat niyang labanan, dapat siyang lumaban at gumawa ng hakbang para humarap sa hustisya etong si Digong. Ang sabi po ni Senator De Lima, kayo ngayon ang mananagot sa mga kasalanan niyo sa taong bayan. Naniniwala sa Senator De Lima na isa lamang siya sa mga biktima. At kung yun nga ang totoo na isa siya sa mga biktima, hindi siya ganun ka, siguro lalong yung nangyari sa kanya, lalong nagpatibay, lalong naging matapang at malakas ang isang Senator De Lima. Kaya niya, ibig sabihin ang sarili niya. Pero napakarami pa kasing biktima na dapat ay makamit din ang hustisya. So, isa lamang siya sa mga biktima at totoo na dapat talagang managot etong mga katulad ni Digong sa kanyang mga kasalanan sa taong bayan. Napakaganda po niya na. Ulitin ko, hindi niya talaga inisip. Justice finally prevails. Totoo yon. Kahit, sige, sabihin na natin nagdusa talaga si Senator De Lima. Hindi talaga katanggap-tanggap yon. At yung tipong kahit sino sa atin, iisipin na dapat lang talagang balikan at paghigantihan ni Senator De Lima etong si Digong. Pero hindi kasi ganon. Hindi kasi ganon ang utak ng mga taong totoong nagmamahal sa ating bansa at totoong may puso para sa paglilingkod sa ating bansa. Mas prioridad nila yung ganyang mga dapat nilang gawin para sa ating bansa, hindi yung mga paghihigante na yan. Pero ang nangyari kasi kay Digong, nakita nyo naman, dahil nasa kapangyarihan, ay ginawa niya ang lahat para paghigantihan yung mga taong nagtatrabaho lang at gumagawa ng tama. Dahil hate at takot si Digong sa mga taong totoong nagmamahal sa ating bansa, totoong may alam, totoong may malasakit sa ating mga kababayan, at totoo sa kanilang mga intensyon at layunin para sa ating bansa. Takot yan si Digong. Dahil alam naman natin kung ano yung layunin ng mga katulad niyan. Okay, nakakatuwa lang, masayang-masaya po ang mga kababayan natin. Pero tignan natin, etong sinabi na ito ng Senator De Lima, kayo ngayon ang mananagot, ulitin ko lang, sa mga kasalanan niyo sa taong bayan. Isa lamang po akong biktima. Libo-libong mga Pilipino ang pinaslang nila noong nakaraang madugo at peking war on drugs. Maraming pamilya ang naulila. Yung iba nga, hindi pinatay pero nabubulok naman sila sa mga kulungan dahil sa mali at baluktot na pagpapatupad ng batas. Naandyan yung batas tama ang batas pero yun nga, mali ang pagpapatupad. Baluktot ang pagpapatupad. Isa po ako sa mga nakadanas niyan ng walang katuturang pagpapakulong. Ay, napakahirap niyan. At yun nga, yung mga kasamahan atong sa Senator De Lima sa Senado na bumoto para siya ay matanggal sa kanyang hinahawakan na komisyon or kung ano man na hinahawakan niya. Siguro dapat lang din na managot, dapat lang din siguro na mag-sorry. Yun yung magandang gawin na itong mga senador na paniwala ni Digong, na inakala nila na pader si Digong at pwede nilang sandalan.
sa mga susunod na pagkakataon. At hindi, ganun ang nangyayari. Ganon ang nangyayari. Ang dami pong napaniwala na si Digong, pati ang mga malalaking politiko na akala nila nga ay pwede nilang sandalan ang isang Digong na sa ngayon ay palubog na ang barko. Darating sa punto na magsisisi lahat kayo, darating sa punto na, yun nga, mapapahiya kayong lahat sa mga ginagawa niyo. Good luck.